What is up mga karwa? So, yung wife ko nagtanong, bakit daw ang tingin ng mga taga Luzon sa mga Bisaya, no? Mga taga Visayas tsaka taga Mindanao, parang mas mas maliit. Maliit yung tingin nila. Nagtanong siyang ganun. Kapag ka may buntot, igurot. Yun yung tingin ng iba. Tapos, maliit yung tingin nila kumbaga parang minamaliit nila yung mga Bisaya. Ngayon, bago ko sagutin yan, based lang sa alam ko na sagot, ha? Bago ko sagutin yan, actually, nung nasa Manila pa ako, nagtatrabaho ako, dito sa may BGC, pansin ko din yun na ganun yung tingin talaga ah, ng iba sa atin, na parang minamaliit nila pagka Bisaya. Parang may konting pagtawa sa likod. Ha? Hindi ko to pinapalaki ha. Sinishare ko lang yung nalalaman ko. Tapos pag may buntot, igurot. Igurot ako, wala akong buntot. Hindi ako nasasaktan, ha? Hindi ako nasasaktan. Kasi wala man akong pakialam. Tignan nyo nga yung history ng mga nagbibigay ng karangalan sa bansa natin. Sa larangan ng palakasan at sa iba pang larangan. Bigyan ko na lang kayo ng example sa boxing, ha? Sa larangan ng palakasan lang to, ha? Sila Manny Pacquiao, mga magagaling nating boxing. Sa larangan naman ng mga ng MMA, mga taga Cordillera. Ha? Si Idol The Landslide Fulayang, Joshua Paso, Kevin Bilingon. 'Yun. Ha? Tignan niyo na lang kung sino nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Pero pansin mo talaga yung iba na ewan ko, tataas ng tingin nila sa sarili nila. Gusto ko actually i-repost nito para magkaroon ng healthy discussion, ha? Kung bakit mas mababa yung iba sa atin dito sa Luzon, ang tingin nila sa mga Bisaya. Pero ito yung alam kong sagot. Kasi noong unang panahon, di ba? Unang panahon, wala pa tayong Facebook, wala pa tayong YouTube, wala pang TikTok. In short, wala pang social media. Lahat ng naririnig nating mga balita, napapanood natin ng mga movies ay controlled ng mainstream media, 'di ba? Dito sa atin, ABS-CBN tsaka GMA, TV5, whatever yung mga nauna pa. PTV, RPN9, ganun. Kapag kasi gumawa sila ng mga palabas, lagi ang mga katulong, ang mga boy ay mga Bisaya. Now, remember this. Nung wala pa tayong social media, talaga kung ano yung pinapalabas ng television, ano yung pinaparinig sa radyo sa atin, most likely yun talaga ang tatatak sa isip ng isang tao kung hindi sila nagre-research. Kaya, para sa akin, malaking factor yon, ha? Kung kaya ang tingin ng iba sa atin dito sa Luzon, kapag katulong, Bisaya, Inday, di ba? Bisaya. Pag mga boy, mga utusan, mga ganyan. Ha? However, ngayon na may social media, namulat na rin ang mata ng mga tao. Pero yung iba pa rin sa atin ay hindi nagbago yung tingin. Ha? Feeling nyo ang tataas nyo? Actually, ganito kasi yung mga ugali ng mga Bisaya, sila yung madadaldal. Madadaldal sila na to a point na sa atin or maybe sa akin lang, to a point na sa akin parang lumalabas na parang walang hiya. Magbigay ako ng example sa aming mga Ilocano, mga Igorot. Ha? Halimbawa, nakapila sa jeep. Kami mga Igorot, tahimik lang yan. Nag-aantay lang ng masasakyan na jeep. Tapos biglang may kumausap sa'yo sa likod na sabihin sa'yo, tagal ng jeep, no? Sa amin, sabihin lang namin, kaya nga Ganun lang. Ganun lang yung sagot. O kaya, ngingiti lang yan.
Ganun lang yan. Compared sa mga Bisaya na kapag kasi parang first time nyo palang mag-meet is parang close na kayo. Kapag nakasabayan mo sila sa jeep, sila yung maiingay. Sila yung nagkukwentuhan na kapag naiintindihan mo yung kanilang sinasabi ay malalaman mo na yung buong kwento ng buhay nila. Pumunta ka sa Davao, sumakay ka ng jeep. Maingay. Yung iba dito sa dito sa amin dito sa Baguio wala. Wala kang makikitang ganun. Yung iba lang siguro. Pero paunti-unti pero mas marami, kumbaga mas marami sa mga Bisaya, ganun talaga yung kaugalian nila. Ganun talaga sila. Friendly sila, approachable sila, maiingay, madadaldal. Pero it doesn't mean na bastos sila or whatever. Feeling ko, yun din yung isa na ayaw or ewan ko, ayaw ng ibang tao. yung sa amin dati, nung nasa probinsya, nung bata ako, parang sinasabi na ang mga Bisaya ay mabubuhay kahit walang means para bumili ng pagkain. Kasi sa amin, pag Bisaya, parang walang hiya. They can just go sa, kumbaga, may birthday party, ganyan. May birthday party, tapos makikikain sila. Sa may kasalan, makikikain sila. Siyempre, hindi yung bastos, ha? Hindi yung bastos. Makikiusap sila ng maayos, makikikain sila. Pero, kasi sa amin, parang nagkakahiyaan pa. Mamamatay na lang sa gutom, nagkakahiyaan pa. Uy, si kagaminan na, sige, mauna ka na. Diba, mauna ka na. Sige na, ikaw na. Pag walang nauna, walang naglakas ng loob, walang pupunta. Ganun. Ha? Ayun. So, share ko lang, pero walang, para sa akin, walang discrimination. Tawagin nyo man kaming ako, igurot, may buntot, hindi Pilipino, wala akong pakialam sa inyo. Ha? Pero yun nga, yung mga Bisaya, kung kaya't ganun yung tingin ng tao sa kanila na kumbaga mas maliit is it's influence ng media dati. Yun yung tingin ko, ha, but you can correct me if I'm wrong. However, nasa tao na yan na mag-adjust since meron na tayong social media na ay hindi naman pala ganun, 'di ba? Hindi naman pala ganun. Hindi naman pala lagi is ganito sila. Sila yung katulong, sila yung mga utusan. Ha? Katulad na lamang ng mga Western movies, halimbawa, laging pinapalabas na masama ang Russia. Kaya ang tumatak sa isip ng mga tao ay masasamang tao ang mga Russia. Kumbaga sila yung bad boy. Ha? Yun ang ipinapalabas sa mga movies. Ewan ko sino may pakana dyan, kung US or ano. Pero ganun. Ganon kalakas, ka-powerful ang media dati. Pero ngayon, may paraan na tayo para magsiliksik. One tap away, may internet ka lang, pwede mo nang may search ng mabuti ang isang bagay. May internet na tayo. Google, mga social media like YouTube, Facebook, TikTok. Alright, mga kadwa, peace lang tayong lahat, ha? Peace lang tayong lahat. Diretso lang. PDP laban. PDP laban, ha? Walang babaliktad. May magsasabi na naman na dinidiktahan ka daw ng yung desisyon nyo para bumoto. Ha? Wala akong sinasabing ganyan. Ha? Basta PDP laban lang. PDP laban. Peace. I'm out.